things are ready. Come to the table. Come and be fed by the bread and the wine. All who will hear me and all who are able. Sino po pamilya sa kasalan? Lahat naman tayo dito, pamilya, di ba? May kasalan spiritual, ano? So, say amen? Sister Esbeth, pamilya ba sa kasalan? Amen. Kasi matagal na sila sa simbahan, eh, no? Matagal na rin. Kaya nga, bago kami magkakalalan ni Brother Johnson, ay talagang mga church attender sila na hindi na mahirap pa na tayo po ay magpanaginan ng salita ng Diyos. Dito po muna mga kapatid. Diksiyan ko lang, ano, dapat puro diretso na lang yung sasabihin ko dahil siguro kalating oras lang ako magsasalita. Bibigay ko yung Brother Bimana ng mga 3:30. Siya na po mag-bibigay. So ito, iklaro ko lang po, no? Kasi kanina na-focus tayo doon sa kasalan. No? Sa Matthew 22, mga anak, ito yung mga kabataan. And Jesus answered and spake unto them again by parables and said, sa Tagalog na lang po, tulad ang kaharian ng langit ay isa-isang hari na naghanda ng piging ng kasalan ng kanyang anak na lalaki. Ayan po. Sino po yung ano dito? Certain king? Tumitipo po ito sa ating Panginoon Diyos, ano? At yung anak naman niya ay walang iba kundi ating Panginoong Jesucristo. At sinugo ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan sa piging ng kasalan at sila'y ayaw magsidalo. Ayan. Di ba? Muli nagsugo siya sa ibang mga alipin na sinasabi, sabihin ninyo sa mga inanyaya, narito, inihanda ko na ang aking piging, pinatay ko ang aking mga baka at mga hayop na matataba, at ang lahat ng mga bagay ay nahahanda na, magsiparito kayo sa piging ng kasalan. Sabi sa amen? Hindi ba maganda yon? Ha? Nakahanda na? Naka-ready na? Ha? Nakahanda na. Dadapot hindi nila pinansin. Ayun, ang mabigat. Ha? Binaliwala eh. At sila'y nagsiyaon sa kanilang lakad, ang isa'y sa kanyang sariling bukid, ang isa'y sa kanyang mga kalakal. Negosyante ito, mga anak. At hinawakan ng mga iba ang kanyang alipin at sila'y dinalwalhagi at pinagpapatay. You see, ganyan ang nangyari, mga kapatid, sa mga manggagawa ng Diyos, hindi ba? Sabi say amen? Walang alagad na hindi nagsuffer ng tribulasyon sa buhay nila nung sila'y nangangaral ng Gospel of Jesus Christ. Amen po? Ha? Ibinuwis nila yung kanilang mga buhay alang-alang sa kanilang mga kapatid. Pero sa dakong huli, mga kapatid, ay sila pa, ang bayang Israel, ang pinatutungkulan ng parable na ito, mga anak, mga kapatid. Ano pa ang kanilang ginawa? At hinawakan ng iba ang mga alipin, yung mga manggagawa, at sila dinalhagi at pinagpapatay. Dadapot ang hari ay nagalit. Nagalit ang Panginoon Diyos at sinugo ang kanyang mga hukbo at pinuksa ang mga mamamatay taong yaon at sinunog ang kanilang bayan. Sino yan? Ang Roma. Amen? Ha? Inutusan ng Panginoon yung mga mamamatay tao na yan.
para pagbayarin si Israel, mga kapatid. Lamang kagaya sinabi niya sa kanyang mga alipin na handa ang kasalan, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Hindi pala sila naging karapat-dapat. Magsiparon nga kayo sa mga likuang lansangan at anyayahan ninyo sa piging ng kasalan ang lahat ng inyong mga sumpungan. At nagsilabas ang mga aliping yaon sa mga lansangan at kanilang tinipon ang lahat nilang mga sumpungan, masasama at mabubuti, at nagpuno ng mga panauhin ang kasalan. Sino yun? Sino yung mga nagsipakinig, mga kapatid? Ha? Yung mga tinatawag nila, mga aso, mga maruruming hayop, walang iba kung hindi ang mga hintil, mga kapatid. Tayo po yun. Sabi sa amen? Ha? Abay, kasama tayo sa mga inanyayahan. Napuno ang mga panauhin ng kasalan. Dadapot pagpasok ng hari upang tingnan ang mga panauhin, ay doon nakita niya ang isang tao na hindi nararamtan ng damit kasalan. Abay, kapag gaganyan pala, mga kapatid, kapag pinag-usapan ay kasalan pala, kailangan naka-ready ka, no? Amen? Lalo na't ang pinag-uusapan ng Biblia ay hindi ito literal na kasalan, kundi kasalan sa kanyang bugtong na anak. Naniwala tayo? Sabi sa amen? Kaya nga meron dyan mga terminolohiya na 10 virgins, 5 of them were wise and 5 of them were foolish. Kaya nga, yung 10 ito, mga kapatid, ay pinaghahanda sa isang spiritual na kasalan. At kapag sinabing kasalan natural, magiging asawa, no? Magiging kaisa, magiging isa. Pero ang pagiging isa sa Biblia ng Church at ni Kristo ay hindi ayon sa laman, kundi ayon sa katwiran, ayon sa kabanalan, at ayon sa pikikipagpiging o pikikipag-isa sa kanyang espiritu. Sabi sa amen? Ibig sabihin, dinadala tayo sa katuwiran ng ating Panginoon Diyos. Yun ang married. Ibig sabihin, magiging isa. Kung ano siya, ay magiging ganon din po tayo. Yun po ang kasalan na binabanggit po ng Biblia, mga kapatid. Sa Book of Hosea, hindi ko lang matandaan yung mga versikulo na yan. And when the king came to see the guest, he saw that a man which had not a wedding garment. So, talagang may nasumpungan, mga kapatid, na hindi handa. Kaya nga, may 5 of them were wise and 5 of them were foolish. So, mapapalad na lamang. Mapapalad na lamang, mga kapatid, yung nagmahal sa mga salita ng Panginoon Diyos. Sabi sa amen? Kaya, mga anak, mga kapatid, kayo po yung mga inanyayahan. Kaya kayo naririto ngayon at nagpepesta po tayo ng salita ng Panginoon Diyos. Hindi po ito disgrasya o pinilit lang kayo kaya kayo naririto. Hindi kaya kayo naririto dahil may calling kayo sa Panginoon. At yung pagkatawag ninyo na yan ay hindi po dapat natin sasayangin sa buhay natin. Dahil ikakasal po tayo kay Kristo. Sangayon ba tayo? Gusto ba natin makaisa si Kristo? Sabi sa amen? Na doon, mga kapatid, ay buhay na walang hanggan. At doon po sa magre-reject sa Kanya, alam natin, mga kapatid, ay mayroong kapighatian naghihintay. O mayroong hatol na naghihintay. Hindi lamang doon sa inferno,
kundi yun po'y aabot hanggang sa dagat-dagatang apoy. Niwala ba tayo, iba yung impyerno at iba yung dagat-dagatang apoy? Say amen? Kasi like, sabi doon, ano? Ang pagkakasabi doon, hell and ano? Death and hell were cast into the lake of fire. Ibig sabihin, nasa hell na sila, itinapon pa sa lake of fire. Say amen? So, yun po ang nakakatakot. At kung talaga may takot tayo sa Panginoon, ay pakinggan natin siya. Pabayaan natin siya po yung mag-drive. Siya po yung driver natin. Ang buhay po natin, mga kapatid. Kung saan niya tayo idadago. Hindi yung kung saan natin dumako. Dahil kapag nasunod yung sarili po nating kagustuhan, mga kapatid, masasayang lamang ang lahat. Lalo na yung mga pinagpagalan po natin, simula nang makilala po natin na mapagbiyaya po ang Panginoon. Hindi po dapat kailangan matapos sa ganung punto dahil napakagaganda ng mga pangako ng Panginoon. Bukod po doon sa eternal life na inihanda para sa atin, ay may chance tayo, mga anak, na hindi makaranas lang anumang uri ng kamatayan. Shall we say amen? At yan ay nasa panahon natin na kung pagsisikapan natin, mga anak, itong bagay na ito at yayakapin natin sa buhay natin, then tapat siya na nangako sa bawat isa sa akin. Shall we say amen? Tapat po siya na nangako. So yun, tuloy ko lang. And when the king came to see the guests, he saw there a man which had not a wedding garment. And he said unto him, Friend, how camest thou in hither not having a wedding garment? And he was speechless. Mga kapatid, minsan pagdating sa dakong huli, mga kapatid, wala na po tayo may pangangatwiran sa Panginoon. Dahil ginawa na niya lahat ng mga bagay para po tayo'y makinig sa Kanya, no? Tama ba? Di ba sabi doon, in the evening there was a shout, in the midnight there was a shout, there was a cry made. Iisa po yun, shout and cry. Yung iba, pinaghati-hati pa, pinaghiwa-hiwalay pa, mga kapatid, ano? Pero iisa yun, yung mensahe ng dala ng propeta na gumising sa mga mirhen, mga kapatid, gumising sa atin. At kailangan tayo magpakapantas sa buhay na ito, mga kapatid, na hindi po natin sasayangin yung pagtawag ng Panginoon sa ating mga buhay. Kasi mag-iimbestiga ang Panginoon Tingnan niyo, di ba? Sinabi niya sa kanya, kaibigan, ano't pumasok ka rito na walang damit kasalan? At siya'y naumid. So, ano ba ang damit pangkasal, mga kapatid? Walang iba kung hindi ang fine linen. Tama? Shall we say amen? Fine linen at hindi po basta yung sinatawag na balabal. Kasi marami dito sa Biblia and no man could number na sila po'y nakadamit ng nakabalabal pala, nakabalabal lamang. Kapag balabal kasi, hindi yung garments tama? Tama ba ako? Nakabalabal lang sa kanila yon, yung eternal life na yon. White robes. At walang makabilang nun. At saan sila nanggaling? Sila'y nanggaling sa dakilang kapighatian. Basahin po natin, mga anak, mga kapatid, para matugtungan po natin ito. Revelation chapter 7. Konting tiis na lamang po, mga anak, mga kapatid.
Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa. Sino yun? Mula sa bawat bansa. Kasama po tayo doon. Sabi sa amen? Ha? At lahat ng mga angkan na mga bayan at mga wika na nangakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero. Asan ang luklukan? Ayun. Tingin kayo dito. Andun ang luklukan. Tama. Nasaan tayo? Nandito tayo. Sa baba. Nakita po ito ni Juan nung siya nabubuhay pa. Ito po ay vision niya ito. Tuloy ko lang, na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero na nangaramtan na mapuputing damit at may palma sa kanilang mga kamay. Ibig sabihin, mga kaluluwa na ito. Say amen? Kasi tradisyon yan, mga kapatid, nung araw na kapag kami namamatay at lalo't ito'y nagmartir sa Panginoon, binuwis at kanyang buhay alang-alang sa pananampalataya, mga kapatid, yung libingan ng tao na yan ay nilalagay ng yung palm leaves, mga kapatid. Tanda yan na ito ay namatay dahil sa paninindigan sa Panginoon. Kaya napakahalaga, mga kapatid. Kinikilala ng Panginoon yan, yung ating paninindigan sa buhay na ito. Dahil kapag marunong tayong manindigan, dito pa lamang, mga kapatid, nakikita ng Panginoon yan. At pagpapalain kung sino man yung mga tao na yan na marunong tumayo sa katotohanan. Ito ay base sa aming mga experience. Kanina nagkikwentuhan kami ni Brother Vic tungkol sa mga manggagawa, mga kapatid, na talagang masasabi natin na nagkakaproblema sa kanilang mga buhay, Kasi para bagang ang pagtawag sa kanila ng Panginoon ay para bagang biro-biro, Na minsan nakaalam ng katotohanan, pagkatapos yung katotohanan na yan, mga kapatid, para bagang ipinagpapalit lang sa mga bagay ng material, So, hindi po ganon, mga kapatid. Dahil ang mga taong ito na nakadamit ng nakabalabal, mga kapatid, wearing white robes, sabihin na natin, mga taong nanindigan ito hanggang kamatayan. Sabi sa amen? At nagsisigawan ng tinig ng malalakas, nagsasabi, ang pagliligtas ay sumaaming Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero. Ayan. Nandun yung Panginoon Diyos, Espiritu. Sino yung nakalukluk sa kanan? Si Kristo. Tama. Pinalukluk siya. Ginawa siyang Panginoon ng Ama. At ang lahat ng mga anghel na nakatayo sa palibot, sa heaven na po ito, mga kapatid, sa palibot ng luklukan at ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay na sila'y nagpapatira pa sa harapan ng luklukan at nagsisisamba sa Diyos. Ang shin po, nakita ni 196 AD, kaya hindi, dahil buhay pa siya noon, at ito'y vision pa lamang, nakita niya yung sarili niya doon. Pero literally, hindi pa siya kasama. Tama? Sabi sa amen? Dahil ito'y vision pa lamang na yun ay mangyayari at nangyayari na nga, mga kapatid. At siya nagpatira pa sa harapan ng luklukan at nagsisimba sa Panginoon Diyos na nagsasabi, siya nawa, pagpapala at kalawalhatian at karunungan at pagpapasalamat at karangalan at kapangyarihan at kalakasan. Nawa ang sumaaming Diyos, magpakailanman siya nawa. At sumagot ang isa sa matatanda na nagsasabi sa akin, ang mga ito na nangaramtan na mapuputing damit ay sino-sino at saan nagsipang galing.
So sa English po ay white robes, ha? Sa Tagalog kasi ay mapuputing damit. Yan. At sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapighatian at nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. So mga kapatid, ito mga nakaputing balabal, hindi po sila ang bride. Tama? Amen. Kasi nakabalabal lang sila eh. Hindi ready yung damit nila. Tama? Amen? Kaya nung nakita sila ni Juan doon, sa palibot ng trono, na nagbibigay pugay sa Panginoon, mga kapatid, nung nakita ni Juan ito, mga kapatid, nagtanong siya kung saan ang galing yung mga tao na yan. At sumagot, mga kapatid, yung kausap niya dito, ang anghel, ano? Sabi dito, kaya't sila'y nasa harapan ng luklukan ng Diyos at naglilingkod sa Kanya araw at gabi sa Kanyang templo at siyang nakaupo sa luklukan ay lulukuban sila ng kaniyang tabernakulo. Sandali lang, lumakpas tayo. Sa 13, at sumagot ang isa sa matatanda at nagsasabi sa akin, ang mga ito na nararamtan ng mapuputing damit ay sino-sino at saan nagsipang galing? Saan daw nang galing yon? Yung mga nakaputi na yun, na napakarami po nila, hindi sila mabilang. Ang sagot, at sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapighatian at nangaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi ng dugo ng kordero. Yes, my brothers and sisters, yun lamang ang nakapagpaputi sa kanila. Yung pananampalataya kay Kristo. Yun lamang ang nakapagpaputi sa kanila. Pero yung kanilang katayuan, yung kanilang sukat ng pananampalataya ay hindi po nakarating doon sa mas mahalaga pa na ipinapangako ng Panginoon. Kasi yung pangakong pag-agaw antimano, ipinangaral na ng ating Panginoong Jesucristo yan na merong ilan na hindi talaga makakaranas ng kamatayan. Pero itong mga ito, mga kapatid, saan sila nanggaling? Sa dakilang kapighatian. Kaya nga mag-isip-isip tayo, mga anak, mga kapatid ko, mga kamanggagawa ko. Isipin natin ito. Kasi sa dinami-dami nito, no man could number, ang tanong sa sarili natin kasama kaya ako doon? Kasama kaya ako doon? O meron pang mas magandang ipinangako ang Panginoon para sa akin? Alam nyo kasi kaya ako nasasabi ito, kasi may mga kasama akong mga manggagawa sa GMAPEC, mga pastor, sa bibig nila mismo na nagsasabi na talagang handa na sila sa kapighatian darating. Handa na sila. Kasi ang tanong dito doon lang ba matatapos sa pagtagpas ng mga liig ng mga mananampalataya o yung pagsalang sa kapighatian? Doon lang ba matatapos yon? Ang sinasabi po ng banal na kasulatan, mga kapatid ko, mga anak, mga kabataan, merong 5 months tormention muna. Puntahan muna natin,
Revelation chapter 9, verse 4 and 5. 5 and 6. O, para diretso na tayo sa verse 9, chapter 4 to 6. And it was commanded them that they should not hurt the grass of the earth, neither anything, neither any tree, but only those men which have not the seal of God in their foreheads. Ibig sabihin, ang sasaktan lang yung mga tao. Tama? Na walang tatak. Only those men which have not the seal of God in their foreheads. Ano ba ang tatak ng Diyos sa ating mga noo, mga kapatid? Yung revelation. Revelated oil ng wise virgin. Tama? Yun ang itatatak. Ibig sabihin, yung revelation natin, yung pahayag natin, na itong aklat ng pahayag na siyang huling aklat ay nakadesign para sa atin. Dahil yan po ang love letter ng ating Panginoong Jesucristo. Yan ang magdadala po sa atin sa tinatawag na pag-agaw. Naintindihan po ba natin? Kaya nga itong Book of Revelation na ipangaral ng Four Gospel, naisulat na ng mga alagad ang mga epistles, patay na lahat sila, may kaligtasan na. Tama? Shall we say amen? Pero, ang Book of Revelation, lumitaw lang 96 AD. At nag-iisang apostol na lang ang nabubuhay. Sino? Si Juan. Tama? Ibig sabihin lang, gusto kong ipaalam sa inyo na hindi para sa kanila yon, kundi yung Book of Revelation para sa aabutan sa huling mga araw. Tama ba? Shall we say amen? Binit-bit lamang nila yung mga kapatid na walang interpreter. Pero, pagdating sa end time, lumitaw ang interpreter. Sino yan? William Marion Branham. Sino nakakilala kay William Marion Branham sa inyo? Shall we say amen? Amen. Lahat tayo nakakilala. At alam ba natin na meron pong another ministry? Pagkatapos ni William Marion Branham, kasi ano lang 6 seals lang ang nabuksan, di ba, sa panahon niya? Tama ba ako? Sabi niya, yung 7 seal, hindi ko alam yan. Yan ay mabubuksan kanino? Sa 7 kulog. Tama. At sino yung isa sa 7 kulog? Walang iba, si Juan. Isa sa doon. Na inutusan na you must prophesy again. Muli siyang manghuhula. Dahil namatay dito, 100 AD namatay siya, hindi niya nagawa yun Kaya, meron po tayong iniintay o meron ng end time dyan para sa huling araw na ito. Para magpa-prophesy ulit, ibig sabihin, igagather niya yung mga revelation na mga naunang sugo, iipunin niya yon at muli siyang maglalathala. You must prophesy again before many nations, children's tongues, and kingdoms and kings. So yun po mga anak, napakahalaga nun na makita natin yon. And if I will, sabi niya doon, that He tarried until I come. Si Kristo mismo nagsasalita nun. What is that to you? Kung gusto ko, sa pagparito ko, ay naririto yung tao na yan na tinutukoy mo. Ikaw, mamamatay ka. Pero yung tao na yan, gusto ko pagbabalik ko, aabutan ko siya. Sabi sa amen? Aabutan ko siya. Ang ibig sabihin niya, sa pagbabalik niya. Saan yan? Sa rapture. Sa panahong kinabubuhayan natin. Tama po? Itong panahon na ito. Ipe-prepara tayo ng Panginoon, mga anak, mga kapatid.
Saan tayo nakarating? Balik na tayo sa 7, mga kapatid. So, ito. O natapos pala natin. So, sino yun naka-white robes? 7:14. And I said unto him, Sir, thou knowest. And he said to me, These are they which came out of great tribulation and have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Therefore are they before the throne of God and serve Him day and night in His temple. Ligtas ba sila? Ligtas sila, tama. Sabi sa amen? Yes. Ha? And he that sitteth on the throne shall dwell among them. Ayon. And shall hunger no more, neither thirsty and anymore, neither shall the sun light on them, nor any heat, for the Lamb which in the midst of the throne shall feed them, and shall lead them unto living fountains of waters, and God shall wipe away all tears from their ears. So yung mga naka-white robes, nabuhay sa pananampalataya, nagkaroon ng buhay sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, mga kapatid, at sila'y makakasama ng Panginoon hanggang eternidad. So ito naman po yung bride. Kasi sila dumaanas ng Great Tribulation, pero ang bride, mga kapatid, napakapalad nila. Tingnan po natin, Revelation chapter 19. Ito po, verse 7, simulan ko. Let us be glad and rejoice and give honor to Him. For the marriage of the Lamb is come. Ayan, may kasalan, mga kapatid. And His wife hath made herself ready. Ang ibig lang sabihin, mga kapatid, yung mga wise virgins, yung mga ikakasal kay Kristo, ang damit nila, mga kapatid, ay hindi robe, kung hindi fine linen. Ito po talaga ang literal na damit pangkasal. Sa verse 8, And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of the saints. Fine linen is the righteous acts of the saints. Ang ibig sabihin lang ito, mga kapatid, nagbunga yung mga naunawaan nila sa banal na kasulatan. Nagbunga yon, mga kapatid, ng yung kanilang kapahayagan, nagbunga ng katuwiran sa kanilang mga buhay. In other words, pinamuhay po nila ang pahayag, ipinamuhay po nila ang mga salita. Namuhay sila may kabanalan, mga kapatid. At bagong nag-rapture, talagang pinirepara nila ang kanilang mga sarili na hindi na maging makalupa pa. Dapat ganun tayo, mga anak, mga kapatid. Huwag tayong manghihinayang, nakagaya ng asawa ni Lot na lumingin pa, mga kapatid, sa likuran. Huwag po nating uugaliin yung gayon. Ngayon pa lang, i-exercise na natin, na iiwan natin lahat yung mga bagay na yan. Sanayin na natin yung sarili natin. Dahil hindi po ang Panginoon ay magtatagal pa. Hindi na siya magtatagal. Nakikita na natin, namamalas na natin ang mga kaganapan na nag-come to pass na po sa mga salita ng Diyos, mga anak. At yan ang gusto ng Panginoon. Na sabi nga, ano kaya sa pagbabalik ng anak ng tao, may masusumpungan kaya siyang pananampalataya sa lupa? So yun tanong di ba? Napakarami namang simbahan, bakit pananampalataya ang hinahanap? Rapturing faith po ang tinutukoy. Rapturing faith. Revelation, at yung damit pangkasal. Righteousness of the saints. Yun ang hahanapin sa atin. Hindi, may pahayag naman ako may righteousness ba? Yun ang tanong, di ba? Balik lang naman sa iyo yan Tama ba?
Abay, ang lalim na nalalaman ko sa Biblia, may righteousness ba? Yun ang tanong. Huwag natin kalilimutan yon. Dahil, yun ang kailangan i-exercise ng tao eh. Yung righteousness. Tama? Diyan tayo mahina eh. Dahil tapat naman ang Panginoon na nagbubukas ng ating mga pag-uunawa. Nandiyan naman yan. Nandiyan naman ang kanyang banal na salita na magtiwala lamang tayo sa kanya. Pero ang tanong kasi dyan, ipinamuhay mo ba ang kapahayagan? Ipinamuhay mo ba ang pananampalataya? Yun ang tanong doon sa bandang huli. Kaya lagi natin tatandaan yan, mga kapatid. Hindi lamang tayo dito nag-aaral para sa karunungan, revelasyon, kaalaman, o dahil sa paghihintay natin sa Panginoon, kundi nag-aaral tayo dito para masupil natin yung ating mga sarili. Para masupil natin yung ating mga laman. Ito, experience na natin ito. Marami talaga nagpili dito sa end time. Dito pa lamang, huwag na tayo lumayo, dito pa lamang sa end time message. Marami na pong talagang hindi makatagal. At mas pinipili pa ang mga material na bagay. Sila yung mga halimbawa natin na hindi dapat natin gagayahin, mga kapatid. Ang magtiis hanggang wakas, siya lamang ang maliligtas. Dapat i-focus natin ang sarili natin sa salitang pagtitiis. Pagtitiis. Hindi lahat sarap di ba? Tama. Tama na yung paminsan-minsan nakakatikim tayo ng sarap sa buhay. Tama na yun. Basta ang isipin lagi natin sa kabila pa no, meron pang mas maganda. Mas maganda pa dyan sa mga bagay na yan. Tama? Ano yun? Yung mga pangako ng Panginoon. Napapakalad natin. Kasi yung nga ang bride, makikita mo, kukunti nga lang sila Tama? Kukunti lang sila. Kasi itong mga nakadamit o nakadamit ng robe o white robe, mga kapatid, hindi nga mabilang sa dami. At sila dumanas ng dakilang kapigatian. Mapalad tayo dahil wala tayo doon sa mga naka-white robe. Tama? Dahil ang ating damit, mga kapatid, ay ang damit pangkasal. Yun po ang piliin natin. Para maikasal po tayo kay Kristo. Kung mamatay man tayo ngayon, bukas, pero pinanindigan natin ang aral, pinanindigan natin ang turo, at nilinis tayo ng kanyang banal na salita, mga kapatid, then, yung damit mo nakahanda na para sa kasalan. Tama? Kasi magre-recorrida yung yung hari titignan sino ba yung may isa dito walang damit pang kasal. Anong gagawin? Itapon siya sa labas. Shall we say amen? So, wag namang mangyayari yung ganon. Tama? Na nagpipilit tayo, nagsisikap tayo pumasok sa kasalan, at in the end, magsasalita ang Ama, talian ang kanyang kamay at ang kanyang paa, itapon sa labas. Yun ang mabigat, ano? Tama po? Mga anak, mga kapatid, hindi ito sa anumang bagay, kundi nasasabi ko lang ito ng hayagan sa inyong harapan. Dahil ako mismo sa sarili ko, kung iniisip ko na nakakatupad naman ako, sa tingin ko, mas kailangan ko pang pagsumikapan. Dahil yun sa pananaw lang natin yan, di ba? Kamusta naman ang pananaw ng Panginoon? Ano ba nakikita niya sa atin, di ba? Sabi sa amen? Kaya mga kapatid, nagtiwala lang tayo na ang Panginoon po ay gagawa at gagawa sa buhay natin. Ipasakop lamang natin yan. Nagkulang tayo sa anumang mga bagay, karunungan, kaalaman, kapahayagan o material na bagay. Lahat yan. Ipasakop lamang natin sa Kanya yan. At siya po ang kikilos sa buhay natin. At hindi po tayo malalagay sa alanganin. Hindi po tayo mabibigo. Dahil talagang
Hindi naman talaga yung mga bagay na yan ang pinaglalaanan natin, kundi yung mga bagay po doon sa kabila pa na ipinangako sa atin ng Panginoon. Shall we say amen? Ha? Amen. So, maghintay po tayo. Shall we say praise the Lord? Magtiis po tayo mga kapatid, konting tiis pa. At mamaya ipagkalog ko si Brother Vic naman para magbahagi ng salita ng Panginoon. At konting tiis pa po mga anak. Tayo po yumuko at manalangin sandali bago ko i-turn over.